Nararanasan ng mataas na demand sa dugo sa Batangas City ayon sa Philippine Red Cross. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Aminado ang Red Cross Batangas chapter na pagpasok ng buwan ng Hunyo may pagtaas na sa demand ng dugo sa lalawigan. 1% kasi ng blood at blood products sa humigit kumulang 2.1 milyong populasyon sa Batangas Province ang kailangang mabuno. Bagay na pinangangambahan umano ng Red Cross Batangas dahil sa pagtaas ng demand. Nabawasan na raw kasi ang mga blood donors dahil karamihan sa kanila ay mga estudyante na nasa bakasyon na ngayon. Primarily, isa sila sa malaking porsyento na nagbibigay ng dugo. Mahirap pa yung panahon ngayon, mainit, and then paiba-iba yung panahon, minsan nagkakasakit din yung mga tao. Pagka may sakit, hindi siya pwede mag-donate ng dugo. Kulang ang supply, sasabihin madami nangangailangan. Kaya lumalabas, kulang ang supply ng dugo dahil walang nagdo-donate ng blood. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 12,421 blood at blood products ang nasa loob ng blood bank ng Red Cross Batangas chapter simula noong Enero hanggang alas 12 ng madaling araw kanina at kasalukuyang nadaragdagan pa. Ngunit halos kalahati na raw nito nakareserba na at may mga nakapag-request na. Sabi ng Red Cross, ang bilang na ito ay hindi makasasapat para sa bilang ng mga nangangailangan ng dugo sa lalawigan. Sa loob ng isang taon, ang probinsya ng Batangas o ang Batangas City kailangang matugunan yung 1% blood requirement nila. Ibig sabihin, dapat araw-araw may imbak na sapat ng dugo. Mayroon naman tayong supply ng blood. Ang kailangan lang talaga natin, masustain ito. Ngayong World Blood Donor Day, nagsagawa ng Blood Olympics ang Batangas City LGU, Blood Bank Council at Red Cross Batangas Chapter kung saan 300 blood at blood products ang target nilang makuha. Takot daw sa injection ng first-time donor at barangay tanod mula sa Talumpok East na si Florence pero sinikap pa ring makapag-donate ng dugo dahil minsan na rin umano siyang nangailangan noon. Para po makatulong sa aking kapwa. Masaya po kahit masakit. Nag-iba ang parang sa palakas ang aking resistensya. Nakakatuwa kasi may mga natutulungan ako bukod sa kapamilya ko sa ibang tao. Hinikayat ng Batangas City LGU sa pangunguna ng City Health Office ang mga barangay na tumulong sa pagpapadami ng supply ng dugo sa lungsod, gayon din sa lalawigan. By experience, yung mga donors natin ay kadalasan sila rin yung mga previous na mga blood donors, at least 1% of the total population ng bawat barangay. So ito ay pagsasama-samahin at sana hindi lamang sa barangay tayo nakipag-ugnayan, kundi meron din tayong mga naging kapartner na nagbigay ng commitment. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.